Ito mga sir, ADB naman yung ating gagawin dahil meron siyang check engine at minsan nagkakaroon na parang pagkapalya, minsan ay hindi siya nagkakaroon ng ng palya. Tapos minsan pag lumabas yung check engine ay yun, doon na nagsisimula. Parang madalas lumabas yung check engine, minsan nawawala. Kaya kapag ganito yung naging problema ng motor ninyo, napaka-importante pinapadiagnose nyo muna. Pakita ko muna sa inyo. On natin. Ayan, meron siyang check engine mga sir. Ito. Tapos ang kilometer nito ay 22,586 pa lang. Tapos lumabas yung check engine at meron siyang parang delay o palya. Ngayon, para ma-check natin kung ano yung problema niyan. Pero na-check ko na to. At ang tinutukoy doon sa diagnose ay TPS. Pero i-diagnose ko pa rin para may pakita ko sa inyo. Hindi ko pa ito dinidelete. Kung baka chinik ko lang ito. Kung bakit lumalabas to. Tapos magpapalit tayo ng TPS. Si ADB ay hindi natin pwedeng kalasin o hindi natin kakalasin na yung kanyang upuan. Sa ilalim pa lang madudukot na. Kasi malaki yung space ng ng ilalim niya. Diagnose muna natin para maipakita ko rin sa inyo. Off muna natin. Tapos kunin ko lang yung diagnose ko. Kaya ito, meron tayong diagnose at i-check natin, i-diagnose natin. Tapos para malaman natin, saksak ko muna to. Ayan, may saksak ko na siya. Tapos on natin yung ignition para makita natin at ma-activate yung diagnose. Kasi kapag naka-off yung ignition, hindi natin ito ma-check. Yan, tayo natin konti. Okay, lumabas na. Tapos red DTC tayo. Current. Okay. Dito sa start. Ayan o. Map sensor damage or short to BCC. Tapos TPS. IET sensor damage or short circuit. Ayan. Tapos ayan, nabubura naman yan mga sir. Yan, nabubura yan. Dito rin, bago siya umalis. Tapos ayan, nawala na yung check engine. Pero kapag ginamit na yung unit at matagal na takbuhan, saka uli siya lumalabas yung check engine. At kapag ka-diagnose mo naman, laging nakikita dyan yung TPS. Kaya ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng TPS. Tanggalin mo nga nito para hindi masira yung aking diagnose. Tapos off natin at ang ikakabit natin na TPS MTRT dahil wala siyang makuha ng original, kaya ito yung ilalagay natin. Goods naman itong gamitin mga sir dahil meron na rin tayong nakabitan ng ganito at naging okay naman siya. Para yung si kay Kapulong, ganito rin yung kinabit niya sa ATV niya. At dun sa mga naging previous natin na ganito sa ATV ay MTRT rin yung aking pinabibili. Kaya sasalpakan natin to. Ayan. Yung TPS natin. Tapos para matanggal natin yung TPS, ayan, gumamit lang tayo ng Phillips screw na mas mahaba. Tusukin natin dito. Bali, 2 tornilyo lang naman to. Yan, Phillips screw. Kahit maikli lang, kaya nyo tukutin yan. Kahit nyo natatanggalin yung upuan. Pero kapag once na nagpapalit kayo ng TPS, ay kailangan pa rin siyang i-factory reset. Ayan, try ako ng ganitong Phillips screw. Ayan. Ayan.
Siyempre hahawakan nyo sa ilalim para hindi malaglag at hindi na kayo mahirapan. Yan, gagawin ko dyan, luluwagan ko muna. Yan, tapos ganyan, sako siya dudukutin. Yan, dukutin nyo na to. Kailangan dalawang kamay. Yan, ito yung tornilyo niya. Tapos susunod ko naman din yung isa. Kahit ganito lang gamitin nyo, pwede na siyang magpalit. Pwede nyo palitan. Yan, hindi naman ito sobrang hirap tanggalin. Yan, pag maluwag na, pinatanggalin yung TPS. Ayan, sasabay na yung tornilyo. Ito, lagyan natin dito. At ito na, tanggalan natin yung TPS. Yan, ito yung stock na TPS nya. Siyempre, kukurin natin yung o-ring nya. At i-sprayan ko ng contact cleaner to mga sir. Yan, ito yung madalas kong ginagamit mga sir. Contact cleaner. Kitsan yung kanyang pangalan. Ayan. Meron yan sa TikTok mga sir. Yan. Mas maganda gamitin yan kasi madaling matuyo. At pang electronics talaga yan. At hindi nakakasira ng ECU yan mga sir. Yan. Ito na yung MTR natin na TPS. Ito yung stock. Kulay itim. At ikakabit mo natin to. Kasi bagong linis lang daw ito mga sir. Okay. Tapos isusunod natin to. Kung ano yung guide nun, dapat ganoon din. Ito, parang iikot nyo to. Kasi hindi siya nakapantay. Oh. Ikot nyo siya. Ayan. Kailangan may sakto natin. Ayan. Dapat ganyan din. Para pag kinabit nyo ay sakto-sakto siya. Yan, tapos yung tornilyo natin. At saka natin siya higpitan. Yan, higpitan nyo mabuti mga sira para hindi siya kumalas. Ito yung luma. Tapos gagawin natin, ipa-factory resetting din natin ulit. Kabit ko na to. Okay, nakabit ko na. Tapos i-on natin siya. Tapos yan, configuration natin, kailangan natin siya i-reset. Yan yung sabi niya, kailangan ay sa loob ng 10 seconds i-off natin yung kanya ignition. Yan, 1, 2, 3, 4, 5. Medyo mabilis. Okay, off natin. Tapos i-on natin. At makikita naman natin sa diagnose, ito siya. Yan, complete na. At papaandray naman natin engine data. Okay, paandray natin. Okay, maandar na. Kaso labas yung kanyang indicator ng battery. Sinyalis yan na mahina na yung kanyang battery. Kasi makikita naman dun sa voltage ng battery, nagpo 14.1. Ibig sabihin, goods yung charging yan mga sir. Kaso nag-i-indicate yan. Minsan din nalulubat yung kanyang battery. Pero kapag once na lumalabas yan, nagwa-warning sign yung battery na mahina na yung kanyang
karga or mahina yung kanyang voltage, amperahe kung ano. Okay, check naman natin kung saktong-sakto ba yung engine speed niya. Yan yung kanyang engine speed mga sir. Naglalaro lang siya sa, sa 1617. Saktong-sakto yan. Kasi ang standard dito 15 plus 2000 plus 200 RPM. Kaya kung kukumpute mo yun, maglalaro lang dapat sa 1617. Injection, ayan, 2.3, 2.4. Ibig sabihin, matipid sa gas yan. Spark plug, ayan, 11.5. Saktong-sakto rin yan. EOT 58. Tapos EFR ratio, yan, nagpula siya. Tapos pilitin natin. Saktong-sakto lang, 13. Yan, goods na to. Okay na. Okay, tatanggalin na natin dahil goods na to mga sir. Ayan, ito na yung staccato paste nya. Goods na.